Pedro, kilala mo ba siya? Akalain mo, Kuya Kim? May statue pala dito sa Cabanatuan si Sorok? Si Antonio Luna yan. Tama. Ay, sorry naman kasi si Antonio Luna yan. Membro siya ng Kilusang Propaganda. Kuya Kim, may ano naman yung kalusang propaganda? Malaking tulong para sa mga Pilipino ang pagbubukas ng Suez Canal. Maraming anak ng mga ilustrado ang nakapag-aral sa Riopa. Dito ay malaya silang nakapagsasalita, nakapagpapahayag ng damdamin. Batid nila ang mga nagaganap sa Pilipinas. Masasabi nating sa Espanya nagsimula ang kilusang humihingi ng pagbabago. Umaasa sila na kung malalaman na pamuno ang Espanyol ang katiwalian at ang tunay na nangyari sa Pilipinas, maaaring sila mismo ang magsasagawa ng pagbabago sa patakaran at uri ng pamahalaan. Mapayapa ang kanilang paraan. Ito ay pamamagitan ng panulat. Ang kampanyang ito ay tinawag nilang Kilusang Propaganda. Ano-anong pagbabago naman ang nais nila? Mga layunin. Ang mga layunin ng kilusan ay gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas, pagkapantay-pantay ng mga Kastila at Filipino sa mata ng batas, representasyon sa Spanish Cortes, sekularisasyon ng simbahan ng Pilipinas, at magkaroon ng kalayaan at karapatan para sa mga Pilipino. Gaya nga ng sinabi ko, membro ng kilusan si Antonio Luna, kasama rin niya ang kapatid niyang si Juan Luna, sila Marcelo del Pilar, Jaina, Humapa at si Jose Rizal. Si Antonio Luna, isang parmasyotiko, tinatag niya ang pamahayagang La Independencia, gumamit ng alias sa pagsusulat bilang taga-ilog, sumapi sa revolusyonaryong gobyerno ni Aguinaldo. Hinirang bilang direktor ng digmaan at tagapamahalang general ng hukbong revolusyonaryo. Binaril siya ng mga sundalo ni Aguinaldo na inihingi niyang bigyan ng disiplina habang siya ay nasa loob ng simbahan. Napatay noong ika-8 ng Hunyo, 1889 sa Cabanatuan. Si Juan Luna, isang magaling na pintor, nag-aral sa Academic de Dibujo y Pintura. Ang ipininta niyang The Death of Cleopatra ay binili ng gobyerno ng Espanya at inilagay na permanente sa Museo Nacional de Pintura, Salon de Pinturas Modernos sa Madrid. Ang isa rin niyang ipininta na espolarium ay nanalo sa Exposition Nacional de Bellas Artes sa Madrid. Isa ito na nagpatunay sa mga Kastila na ang mga Pilipino ay mahusay sa sining. Hinirang siya ni General Aguinaldo bilang kanyang kinatawan sa panayam hinggil sa kapayapaan ng Espanya at Estados Unidos sa Europa. Si Marcelo H. del Pilar, isang abogado, itinatag niya ang kauna-unahang pang-araw-araw na pahayagang Pilipino noong 1882. Nagsulat siya ng mga artikulo at babasahin na tumutuligsa sa mga praile. Ilan sa mga isinulat niya ang Dasalan at Toksohan, La Frailocracia at Kaiingat Kayo bilang depensa sa aklat na Noli Me Tangere. Pumalit kay Lopez Jaina bilang patnugot ng La Solidaridad. Gumamit ng alias sa pagsusulat bilang Plaridel at Dolores Manlapat. Gumamit ng wikang Tagalog sa pagsulat. Si Graciano Lopez Jaina, gumamit ng alias sa pagsusulat bilang Diego Laura. Nag-aral ng medisina sa UST, ngunit hindi natapos dahil sa kahirapan. Isang bantog na manunulat at mananalumpati. Kung hindi sana sa kanyang kakulangan ng pera, ay naging kinatawan sana siya ng Spanish Cortes. Naging unang patnugot ng pahayagang La Solidaridad. Isinulat niya ang Fray Botod, Naging unang patnugot ng pahayagang La Solidaridad. Isinulat niya ang Fray Botod. Ito ay tungkol sa pagbubunyag sa kasibaan at kaaliwas-wasan ng isang praile, kasapi ng Sirkulo Hispano-Pilipino. Si Jose Maria Panganiban, isang aktibong Pilipinong reformista, isang siyentipikong paham sa wika at manunulat, gumamit ng alias sa pagsusulat bilang Humapa, kasapi ng La Solidaridad, Asociación Hispano-Filipino de Madrid. Isinulat niya ang El Pensamiento. Si Jose Rizal, pinanganak sa Calamba, Laguna, noong ika-19 ng Hunyo, 1861, nakatapos ng kursong medisina at panitikan at filosofiya. Sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Habang nasa London, sinipi niya ang Sucesos de las Islas Filipinas. Gumamit ng alias bilang manunulat ng Dimasalang at Laong Laan.
Kinasuhan ng rebelyon at tinatulang bitayin noong ika-30 ng Disyembre 1876 sa Bagong Bayan. Kinaya ba nila na sila-sila lang? I mean, may sumuporta ba sa kanila sa ipinaglalaban nila? May mga samahan o organisasyon na sumusuporta sa kanila. Andyan ang La Solidaridad, Sirkulo Hispano-Filipino at Asosasyon Hispano-Filipino, Masoneria at La Liga Filipina. Solidaridad, si Galasiano Apasible ang naging pinuno. Upang lumawak ang kanilang kasapi, tagapagtaguyod at impluwensya para sa kapakanan ng mga Pilipino, itinatag nila ang periodikong La Solidaridad o SOL. Opisyal na pahayagan o organ ng kilusang propaganda. Si Graciano Lopez Haina ang unang maging patnugot. Si Marcelo H. Del Pilar ang huling naging patnugot. Unang issue ay lumabas noong ika-15 ng Pebrero, 1889. 2 beses sa isang buwan ang labas ng CP. Gumamit ng